Good mga idol! In this video, merong mga dumayo galing ng Manila para karerahin kami sa may Silex. More specifically, sila ay tinatawag na Team Espanya. Nagpunta rin tayo sa may BG Bike Shop para bigyan ng wine si Frankie mga idol. Madalang lang mangyari to kaya naisip ko na mabuti na bigyan siya ng Francia wine para mas lalo pa siyang lumakas. Alamin nyo kung bakit mga idol. Pero tingnan natin kung ano ang magagawa ni Frankie. Ayun na, tumira na si Frankie mga idol. Nga pala, gumagawa ako ng mga racing and training tips videos weekly. Dino-document ko rin yung mga long rides namin. And nag-review din ako paminsan-minsan. Kung yan ang hilig nyo, mag-subscribe na kayo. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude! Hello. I'm Black. Idol, gravel bike tayo ngayon. Yung road bike natin na kay Amir. Silex, dito na tayo sa Silex mga idol. May dayo ngayong araw na to, mga taga Espanya. Joke, hindi Espanya, UST. So kasama natin mga bata natin. Yan. Di ba narinig sabi nung kasalubong? Si Ampot daw tumatalon eh. Oh, narinig ba yung sinabi nung nakasalubong natin? Yung pinatalon mo. Sabi si Ampot tumatalon eh. Si Ampot ka pala eh. Plat ako, puta. Doon, sa sino? Sumpa! Sumpaers! Tingnan ko para pag sumingaw. Patignan mo kay Angelo. Hindi mo titignan. Titingnan lang din. Tunog pa lang. 100 na yata. Damay kami lang. Yung nasa harap namin na natamaan niya tapos kumalat sa likod. Ay ganun ba? Nabasag niya. Dalawa flat kanina sa atin. Team Espanya. Ay, idol, shoutout po. Shoutout sa Team ACC. Tio. Ay, last na pa shoutout po sa ano ako po, YouTuber din, or cyclista. So, yun lang. Idol. Ito ang kalaban ng BDT ngayon. taga-tagig. Tagig, laki ng pinanggalingan. Pit love mga idol. Kapit na kayo sa kanya. Hey, Frankie. Kala ko si Frankie eh, no? May pro category. And then, ito yung amateur category. Kaya nandun yung mga BDT. Yung tubig sa akin, akala ko tumapon. Tikman mo kasi yung kay Amir. Yan din yun. 6, 7. Pero bumibilang game na yun. Hello. Hello. Hi guys. Hello. Boy, wag kang magaso. Naka-video oh. Oh, Biker King ang ingay. Good day mga idol, katulad ng nasabi kanina din sa ating umpisa ng vlog, tayo ngayon ay nandito sa may Silex. Kakarera yung Biker Dude Developmental Team sa karera na to, and ang alam ko ay napakaraming dumayo ng mga teams dito sa karera ngayon. Syempre nandito yung Biker Dude Developmental Team, di ba? Pero ito yung other teams na napansin ko nakasali sa karera na to. Yung Team 39, Team G-Star, Team 3115 Royal Manila, Team Kuya Po, Gimba Roadies, Team San Isidro, Team San Leonardo, Trangkista Bulacan, Team UCC, Team EpoWorks, and yung Team Espanya mga idol. Mga estudyante sila ng UST na dumayo dito sa may Nueva Ecija para makilaro sa atin. So bigyan natin sila ng magandang laban para hindi naman tayo mapahiya, di ba? Nga pala yung ruta natin ay yung usual na ruta, which is 4.4 sa isang diretso, so bali 8.8 km sa isang balik, tapos 5 laps ang gagawin natin, so that is a total of 44 kilometers. Sa karera din ito mga idol, naglagay tayo ng 4 na camera, no? Merong camera, ito yung kay Micol, tapos meron pang isa pang camera kay Bugo, and then meron pang isang camera kay Amir para siguradong mahuli natin yung aksyon. Pero unfortunately, dapat ang gagawin ko dito ay sasabay ako sa grupo, tapos
kapag nag-U-turn ay mag-early U-turn ako. Ang problema ay naka-gravel bike ako. Kaya hindi na tayo makapag-ride ng matulin. Medyo mahirap isabay pag ganun yung gamit mo, tapos ang tutulin pa ng mga bata. So ang gagawin natin ay manghihiram tayo ng video doon sa may kapwa natin vlogger, kay Jera Domingo. Shoutout sa iyo, Jera. And kung di pa kayo nakasubscribe mga idol sa kay Jera, ay please consider subscribing na rin sa kanya. Ilalagay ko yung link sa may channel niya doon sa may description ng video na to, no? So ang gamit natin na camera para kay Amir ay GoPro Hero 8. Ang gamit naman kay Bugo ay Insta360 1-inch edition, and ang gamit naman or ang camera naman na nakalagay kay Micol ay yung Insta360 1x2. So kung napansin nyo kanina, di ba, parang lumilingon siya, nakatingin kay Micol yung camera, tapos unti-unting lumilingon sa kabila kasi 360 yung camera na nakakabit dito kay Micol. So umpisa pa lang naman, so parang ay kita natin na parang wala namang tumitira, no? Wala namang umaatake sa may harapan. Pero ang totoo niyan ay meron na. Hindi lang nakikita doon sa mga camera natin. So meron din talagang limitation yung ang camera ay nakakabit lang doon sa mga riders. Maganda talaga kapag merong extrang camera na umiikot, no? So eto, tingnan nyo, pakita ko sa inyo yung video ni Jera. So yan, kung makikita nyo mga idol, mayroong gimba na tumira, tapos sinundan siya ni Francis ng Biker Dude Developmental Team. And nga pala mga idol, yung bike na gamit ni Francis ay yung MOB Pro RC8. Yung MOB yung official bike partner ng Biker Dude Developmental Team mga idol. And kaya yung mga riders natin kadalasan ganyan yung gamit. Unfortunately, mukhang wala sa kondisyon si Francis dito sa karera na to, kaya bumigay kagad siya, no? Nung tumutok siya kasi doon sa may gimba rider, hindi masyadong tutok na tutok. Kaya ang nangyari ay nalaspag siya. And tumingin siya sa likod and nakita niya wala na siyang kasama. So siguro soft pedal na lang siya hanggang sa bumalik yung peloton sa kanya. So balik muna tayo dun sa may mga camera ng mga na nakakabit dun sa mga riders natin. And ito kay Micol, walang nangyayari, nasa loob lang siya ng peloton. Punta naman tayo dun sa may isang camera, kay Bugo naman tayo. Ayan, nagra-riding lang din sa loob ng peloton, relax pacing lang. So tingin ko ang takbo nila dito ay 36-37 lang, no? Kaya ganyan ang takbuhan, parang relax na relax. Tingnan natin yung kay Amir, baka mamaya siya ay humahataw na. Oops, andyan lang din si Amir, sa likod lang din nila Bugo, no? So hindi rin humahataw, and nagre-relax lang din talaga, hindi pa masyadong mataas ang pacing. Siguro kasi nag-iisa lang yung breakaway kaya hindi masyadong matulin. So ngayon yung mga nag-ahabol, wala ring urgency sa paghabol. Alam nyo mga idol, 5 laps ito. Kaya kung may mag-breakaway ng ganyang kaaga tapos nag-iisa lang, huwag kayong masyadong magpanik kasi hindi naman ganun ka-threatening, ano? Unless yung mag-breakaway na yon ay kilala nyong super lakas na kayang i-maintain yung pacing na ganyan, di ba? Yung kaya niyang isolohin na tapos mag-maintain siya ng mga 43, 44. Yan, matakot kayo. Pero kung hindi naman ganun kalakas yung nagbe-breakaway, so hindi kailangan habulin kaagad. Pwede niyong pabayaan doon sa may harapan. So punta tayo sandali dito sa may camera ni Micol, and tingnan ninyo, mukhang siya ang naghahabol doon sa mga nagbe-breakaway na riders. Pero hindi rin sagad-sagad, ano, kasi meron pang umu-overtake sa kanya. Tingnan nyo rin yung anino niya, titingin-tingin siya sa likod. Hindi siya nag-aalala kasi medyo kabisado na niya yung dalahan dito sa may sa Silex, kaya ganyan mga idol. So tingnan nyo, merong nagbe-breakaway na isang rider pero hindi masyadong pinapansin ni Micol kasi alam na nga niya. So punta tayo doon sa may U-turn mga idol, pakita ko lang sa inyo kung gaano karami yung riders na kasali dito sa karera na to. Grabe. So more or less siguro yung mga malalakas na amateur teams sa Nueva Ecija at saka doon sa mga karatig lugar nandito na rin, di ba? Kasi sa buong Nueva Ecija, itong Silex ang tingin ko na isa sa pinakaligtas na paglaruan ng cyclist kasi wala nang dumadaan ng mga sasakyan. Close roads, makinis ang karsada, tapos maluwang din yung karsada, and pagka nag-U-turn kayo, medyo maluwang yung U-turn area. So dami talagang dumadayo dito mga idol. So punta tayo doon sa may U-turn, pakita ko sa inyo kung gaano karami yung mga siklista na kasali dito. So yan, ito mga idol, ayan si Jera yung nakasakay sa motor, tapos ito yung nag-breakaway kanina na nag-gimba, no? Yung iniwanan si Francis. And then ito, abangan ninyo, napakarami. So tingnan natin kung gaano katagal yung pag-U-turn nila. And binilang ko to almost 2 minutes silang nag-U-turn. Ayan mga idol.
So yan no, ang kapal talaga, nakakatakot din kasi baka mayroong maaksidente. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga idol, napakarami. Ayan yung mga riders natin. Tapos yung ibang mga team, bumabati pa. Ayun si Amir, tataas ng kamay. Yung mga BG Bike Shop, diba? Yan, nagtataas, sumisigaw din yung iba. And tingnan nyo, na baliwala na yung pinaka-U-turn na area. Tsaka doon na nag-U-turn, nag-early U-turn na yung ibang rider kasi nga wala naman nagbabantay actually dito, 'di ba? Wala ring magdi-disqualify sa kanya. Tsaka nasa likuran naman sila pero yun nga, kung crucial na yung laro, kunyari nasa pit lap na, dapat umikot na kayo doon. So dito mga idol, paalis na ako dito nung bigla na lang napansin ko na mayroong flat na rider. So binalikan natin siya para malaman kung anong maitutulong natin sa kanya. Diba? Para naman mukha siyang kawawa dito dahil ang layo-layo, nasa dulo siya, 4 kilometers away do sa start-finish area. Wala siyang mga tools na dala, wala siyang bomba, wala siyang extra na interior. So ayan, meron yata siya pamatche. So ang gagawin natin ay papahiramin natin ng bomba mga idol. So yan mga idol, so balik tayo sa karera. So yan mga idol, after mag-U-turn ng mga rider, nag-breakaway si King para habulin yung Gimba rider na nag-breakaway na solo. So yan, eto yung Gimba rider, so hinahabol niya na mag-isa yung rider na yon para silang dalawa yung magsama doon sa may breakaway. So mukhang mabibridge naman ni King yung individual rider, and mayroong mga naghahabol sa kanya ng mga riders. So kung magtutulong-tulong to, kayang-kaya nilang dikitin si King. Pero meron tayong rider dito, si Lawrence, ayun no, yung isang BDT rider. So ang ginagawa ni Lawrence ay pinapatay niya yung trangkuhan para hindi maidikit kay King. Siyempre, pagka merong ang rider or kakampi na nandun sa may breakaway, dapat ay pinapatay mo yung trangkuhan para yung mga nandun sa naghahabol ay hindi makadikit dun sa rider na kasama mo, no? Advantageous din para sa team natin yan kasi ang mangyayari ay hindi kailangan magtrabaho ng mga riders natin, makakapagpahinga sila sa peloton, and yung mga ibang teams ang kailangan na maghabol dun sa may dalawang rider. Ang disadvantage naman ay masyado pang maaga, malamang ay abutan yung dalawang rider, si Gimba at saka si BDT, si King nung peloton. Pero yun nga, sabi ko, merong advantage and disadvantage. Ayan, merong mga nagja-jump na ganyan. So pag ganyan, dapat bantayan din ng mga BDT riders yan. So tingnan nyo, eto si Gideon, yung ating super domestic, tsaka si Bugo, and then si Micol, mga maghahabol yan dito sa mga nagpupumilit na mag-jump. So to cut the long story short mga idol, bago mag-U-turn dun sa may start-finish area, inabutan din si King tsaka yung Gimba rider. So ayan, eto si King, yung BDT rider na overtaken sa bandang kaliwa, and then yung Gimba rider ay inabutan na kanina pa. Tapos mag-U-turn. Pagkayari ng U-turn, doon magkakaroon ng panibagong breakaway mga idol. Inabutan sila hindi dahil sa paghahabol ng isang team, kung hindi dahil merong mga nagja-jump tapos nagka-counter attack hanggang sa inabot lang or inabutan nga yung dalawang rider. So after na abutan silang dalawa, nagkaroon ulit ng mga attacks and counter attacks na napakarami hanggang sa mabuo yung another breakaway. Yung bagong breakaway na to ay medyo delikado kasi kasama dito si Placido Valdez, yung legend ng Philippine Cycling. Kasama na rin yung dalawang trangkista, isang Team 39, isang BDT at saka isa pang rider. Sino yung BDT rider na sinasabi ko mga idol? Si Biker Stick. Nasama siya doon sa may breakaway mga idol kasi alam nyo itong si Biker Stick malakas itong mag-jump, malakas siyang mag-initial na bugso, ano? Medyo kapos lang sa sprint pero pagdating sa mga initial na attacks and counter attacks, ang lakas niyang rumisponde kasi ang gaan-gaan ng katawan niya. So in short ay nakasama siya dito sa may breakaway and nakipagtulungan siya para mailayo ng tuluyan yung breakaway na to. So ito yung mga humahabol sa kanila mga idol. Ito yung chase group na konti, tapos main peloton nasa likod lang nila. Hindi ko halos mas tawag na chase group ito kasi halos kadikit lang sila ng peloton. Hindi lang talaga masyadong maliit yung gap So parang considered na lang siya na isang peloton na lang, ano. So yun, so bali meron tayong breakaway, sila Biker Stick, tapos meron tayong main peloton. And sa main peloton, kung mapapansin nyo, walang masyadong naghahabol na organized. Pag sinabi kong organized ay yung isang team na nagpapalitan, talagang todo yung kanilang paghabol. Wala akong nakitang ganun mga idol. Bagkos ay individual riders na gustong mag-jump papunta dun sa may breakaway na medyo mahirap gawin kasi ang mangyayari dito mga idol,
kung gusto mong mag-jump doon sa may ilan yung breakaway natin, 6 no? 6, tapos mag-isa ka lang or dalawa kayo, bali ang laban ay 6 versus 2, 'di ba? So ang hirap mag-jump papunta dun sa may breakaway na yon kasi yung breakaway ay organized, nagpapalitan sila. Samantalang itong main peloton ay tingnan nyo sa likod, naka-gravel bike ako pero nakakapit pa rin ako, hindi ko lang masyado dinidikitan. And talagang hindi matulin yung paghabol. Kung papansin niyo rin, nadaanan kanina natin or nagdaan sa atin yung peloton, nasa bandang harapan din yung mga Biker Dude Developmental Team riders. So pinapatay nila yung trangko para makalayo ng husto yung breakaway ni Biker Stick. Pero meron ding disadvantage ito mga idol. Meron ding error ito sa may planning kasi ang nangyari is si Biker Stick kasama niya ay mga Trangkista Bulacan, si Placido Valdez, Team 39 tsaka isa pang rider. So ang mangyayari dito kung iisipin nyo or kung i-analyze ninyo, pagdating sa final sprint, medyo at ay disadvantage si Biker Stick kasi hindi talaga siya sprinter, more on climber si Biker Stick, no? Alam naman natin na sa mga karera ng mga sa napapanood ninyo sa vlog ko ay hindi siya nakakarimati talaga ng maganda. Bagkos pagka may mga ahon na yun, maganda yung performance niya. Minsan nga rin pagka wala sa kondisyon ay naiiwan siya doon sa mga ahon. Pero dito, patag ito, sprint ang usapan. So parang mali yata na pinapatay ng Biker Dude Developmental Team riders, yung mga riders natin, yung trangkuhan para makalayo sila Biker Stick. Ayan sila sa kabilang side, naka-U-turn na. Tapos yung main peloton ay mag-U-turn pa lang. So tingnan natin yung main peloton. Ito, sa camera ni Nicole. So medyo palayo yung gap mga idol kasi pinapatay nga or hindi naghahabol itong mga Biker Dude Developmental Team riders. Ang gagawin natin dito mga idol, dahil nga nasa disadvantage si Biker Stick dun sa grupo na yon, sasabihan ko siya na wag nang pumalit sa pagtatrangko, no? Gusto ko ay patayin niya yung trangkuhan para at least kung merong magja-jump, katulad na to, nag-jump si Amir, kung merong nagja-jump na mga riders natin papunta doon sa may breakaway ay makarating o makakapit doon sa may breakaway mismo. So yun ang gusto nating mangyari, no? It's either si Bugo, si Amir, si King, si Ampot, si Nicole, si Gideon, si Lawrence, si Francis o kaya naman ay si CJ. So kung sino man sa kanila ay makaka-jump doon sa may breakaway, mas mainam kasi kung si Biker Stick lang yung aasahan natin doon sa may breakaway, hindi ako umaasa na mananalo si Biker Stick. Sorry Biker Stick, nothing personal, pero yun talaga yung situation ngayon dahil alam natin na mas malakas na sprinter yung mga kasama mo kaysa sa'yo. So eto si Amir, nagtatry siya mag-jump papunta doon kay Biker Stick. And yung ibang mga kasama niya, eto si Bugo ay nagpapatrolya lang doon sa may harapan. Ayan si Nicole doon sa may kaliwa niya, hindi nila hinahabol yung breakaway. So ang current situation natin mga idol, ulitin ko lang, eto sila Amir, sila yung chase group. Meron siyang kasama na 3 or 4 na riders. And meron tayong breakaway na 6 kasama si Biker Stick doon sa may breakaway na yon. And then yung main peloton. Sa main peloton, hindi nila hinahabol itong sila Amir dahil binabantayan ng mga Biker Dude Developmental Team. Pakita ko lang sa inyo, eto doon sa may camera ni Bugo. So hindi organized yung paghabol nila, no? So ang nangyayari ay palayo ng palayo yung breakaway na original na group. Tapos sila Amir palayo din ng palayo, no? Dahil hindi naghahabol itong Biker Dude Developmental Team and other teams dito sa main peloton. And eto ako sa main peloton, kita nyo naka-gravel bike pero nakakapit pa rin. Ibig sabihin hindi ganun kabilis yung takbuhan talaga noong main peloton. So tingnan natin, mag-U-turn na sila Amir. So makikita natin dito kung lumalapit sila doon sa may original breakaway o hindi. Ang kailangang mangyari dito, ulitin ko lang, ay kailangang maidikit ni Amir yung breakaway na yon kasi kung si Biker Stick yung aasahan natin para sa panalo ng team, I'm sorry mga idol, hindi ako masyadong confident sa capability ni Biker Stick na talunin yung 5 riders na kasama niya, lalong-lalo na nandun si Placido Valdez tsaka yung mga Trangkista na Bulacan. So ayan yung mga original breakaway nasa kaliwa, nag-U-turn na, nakapag-U-turn na, and then yung grupo ni Amir, yung chase group ay eto, papa-U-turn pa lang.
medyo lumapit yung gap between doon sa original breakaway and dito sa may chase group. And eto naman yung main peloton sa may kaliwa. Makikita natin mga idol, ayan, medyo lumayo yung main peloton, ano? Medyo lumayo yung main peloton kila Amir. Pero nagkakawatak-watak naman itong chase group nila Amir. Nagtitirahan sila. Kung gusto nilang dikitin yung original breakaway mga idol, hindi dapat ganyan na sosolohin mo, na maididikit mo. Tapos 5 o 6 yung nagpapalitan sa harap. Hindi mo kakayanin yan unless napakalakas mo talaga na rider mga idol. So yan, so ay kung ganyan mga idol, kung ako sa inyo, kung kayo ay nasa chase group o kaya naman ay kayo ay nasa breakaway, ay magtulungan kayo para maidikit nyo yung grupo ninyo doon sa may original breakaway. So eto, napapansin ko lang, ano, kanina ako pa pinapanood yung video na to, and parang mas madami ang dala ni Amir kesa doon sa mga kasama niya. Nakikita ko rin yung build ng mga kasama niya ay medyo pang climb, mga payatot. Understandable na hindi sila ganong kalakas pagdating sa patag. So ito yung UCC, then yung Gimba, dalawa, bali 3 sila. Hindi ko alam ngayon kung ilan pa yung kasama na Amir. Pasensya na, walang camera dun sa may likuran, di ba? Dapat kung naka 360 camera tayo ay makikita natin kung ilan yung magkakasama. Pero so far, ang nakita ko ay 3 riders ang nagpapalitan sa paghabol doon sa may 5 breakaway or 6 na breakaway. So ayan, Gimba, ayan, meron pang isang pumalit yung naka-blue. So 4 na silang nagpapalitan mga idol against doon sa may 6 na breakaway. So eto, punta tayo sa camera ko mga idol. Ito yung main peloton. So based on their pacing mga idol, parang wala silang balak habulin yung breakaway. Merong mga biker do developmental team riders sa harapan. So siguro binabantayan nila para walang mag-jump papunta kay Amir. On the other hand naman mga idol, gusto kong meron pang mag-jump na biker do developmental team rider papunta kay Amir para merong makatulong si Amir sa paghahabol doon sa may 6 na breakaway. At this point, nasabihan ko na rin si Biker Stick na wag na siyang papalit doon sa may trangkuhan kasi yun nga, nag-ahabol si Amir and kailangan niyang hintayin si Amir para meron siyang makatulong doon sa may final na remate. So ngayon punta tayo kay Amir and medyo i-pass forward natin mga idol kasi mahabang time trial ito. Actually para tong team time trial, 6 na riders or 5 na lang na riders na nagtatrabaho sa harapan dahil hindi nagtatrabaho si Biker Stick versus 4 na chase group, 'di ba? So parang team time trial ito mga idol. Pero lugi sila Amir kasi nandun si Placido Valdez sa may harapan, yung legendary cyclist ng Tour of Luzon mga idol. Napakalakas na rider noon mga idol. Kung hindi nyo alam, siya yung nag-breakaway ng Manila to Baguio na lap, diba? Solo yung breakaway na yon mga idol, Manila to Baguio. Pero inabutan siya doon sa may General Hospital, doon sa may Baguio, sa may Cannon Road. Sayang mga idol kasi nagutom yata siya doon pagkakataon na yon. Biruin nyo, solo, Manila to Baguio. Grabe, napakahaba nun. Yung iba kinukuha yun ng isang buong maghapon, pero siya ay siguro mga 6 hours lang niya kinuha. So balik tayo dito sa may timelapse ni Amir mga idol. Hindi pa rin nila inaabutan yung breakaway. Maganda yung kanilang palitan, nakikita ko na nagro-rotate talaga lahat yung silang 4. Pero maganda rin yung naging palitan noong original breakaway kasi nandun si Placido. Siya yung nagmamando dun sa mga kasama niya na magpalitan. Yun ang importansya ng isang veterano versus dun sa mga amateur, no? Pagka ganyan kasi pagka amateur tapos inabutan, nagkaroon ng isang rider na pinapatay yung trangkuhan, ang tendency ay mawalan ng pag-asa yung ibang rider na na kasama sa trangkuhan kasi merong pumapatay ng trangko. Pero dahil nandun si Placido mga idol, nako-coach niya yung mga rider na ituloy lang yung laban. So yun ang nangyari mga idol, yun yung importansya ng veterano sa isang karera. So ang gawin muna natin dito mga idol ay mag-switch muna tayo sa camera ko kasi ito meron tayong i-feature ng mga riders. Mga tao dito So ayan mga idol,
idol, ganun kasaya dito sa May Silex. Pagka Sunday mga idol, marami ring kumakarera at marami ring nanonood. So balik tayo sa karera sandali mga idol. At this point madadaanan ako nila Amir and merong sasabihin si Amir sa akin na parang hindi maganda mga idol. Pakinggan nyo kung ano yun. Hindi na pumapalit si Frankie, yaman na. Sundan mo lang. Sunod ka lang dyan. So yun nga mga idol, in-inform ko lang si Amir na hindi na pumapalit si Frankie dun sa may harapan. Kaya kung maghahabol siya, it's now the perfect opportunity para maghabol kasi merong pumapatay ng trangko dun sa may harapan. Kaso ganun pa man ay nahihirapan siyang habulin dahil nga ay napakatulin din ng dalahan ng main breakaway. Pero tingnan nyo, balik tayo dun sa may main peloton mga idol. Meron lang akong ipapakita sa inyo. So and dito ngayon tayo sa may camera ni Bugo, 'di ba? And sila ay malapit ng dikitin sila Amir. So nakikita na nila sila Amir. And biglang, tingnan nyo, panoorin nyo mga idol kung ano ang mangyayari dito sa may bandang kanan. Ayan, si King at saka si Ampot mga idol biglang tumira doon sa may main peloton para mag-jump. Para mag-jump papunta doon sa chase group papunta kila Amir mga idol. And tingnan natin, lumayo yung dalawa. So eto na yung break na hinihintay ni Amir. Magkakaroon siya ng kasama sa paghabol doon sa may breakaway. Tatlo na silang maghahabol imbis na dalawa lang. So ayan mga idol, punta tayo sa camera ko. Ayan, biglang tumira si Amir dahil dumating yung dalawang Biker Dude Developmental Team riders. And nagkaroon ngayon ng buhay yung chase. Nagkaroon ng panibagong buhay yung chase kasi mas marami na sila at mas organized na yung magiging paghabol nila doon sa may original breakaway. So balik tayo sa may camera ni Amir. Eto na siya. Nakapagpahinga siya ng konti, 'di ba, nung habang hinihintay niya yung grupo. And then nung nakita niya, nung lumingon siya sa likod at nakita niya na paparating na yung dalawang teammates niya, ay tinrangkuhan niya yung dalawang teammates niya. Ayan si King mga idol, yung kanina na breakaway doon sa unang lap pa lang. So yan si King and then si Amir ulit yung papalit. Unfortunately, wala na tayong ibang camera doon sa may chase group. And yung camera ko naman, syempre ako naman ay naiwan doon sa may main peloton and then may iwanan pa ulit. So eto, i-fast forward natin ngayon. Tingnan natin kung sino yung magtutulungan dito sa may chase group na to para maidikit doon sa may original breakaway. So idol, mga idol, napansin ko lang dito sa may chase group na to, meron tayong kasamang Trangkista Dandex or Trangkista Bulacan, etong nasa kaliwa. Kung yung mga teammates mo ay nasa harapan, supposed to be, dapat ay hindi ka tutulong sa paghabol doon sa may original breakaway kasi tatlong kasama mo yung nandun. Si Placido, tsaka yung dalawang riders. So kung ako sa kanya, dapat ay hindi siya makipagpalitan dito mga idol. Siguro hindi siya aware na meron siyang dalawang kasama dun sa may harapan or tatlong kasama dun sa harapan, kaya pumapalit siya ng trangkuhan. So yan mga idol, yung pangalawang rider. So bali si King, yung Trangkista, and then ito si Ampot, pang-apat si Amir, and meron pang mga riders na nasa likod nila na hindi pumapalit sa trangkuhan. Yung original na kasama ni Amir kanina sa chase group. So tingnan natin, papalit ba ng diretsuhan o papalit ba ng pantay itong Trangkista or hindi na? Si Ampot mga idol, walang ensayo yan, wag nyong asahan. Kaya although dalawa yung BDT na nag-jump papunta kay Amir, yung isa ay walang ensayo. Ito nga si Ampot, yuyuko siya mga idol. Kaya hindi siya makakapalit ng maayos dito sa trangkuhan ng mga chase group riders na to. So exciting na ngayon mga idol, meron ng pag-asa na abutan nitong mga chase group yung mga riders sa harapan, 'di ba? Yung original breakaway kasi mas marami na silang naghahabol. Although kanina ay merong chase group na naghahabol, medyo bitin yung power nila kasi mga climbers yung kasama ni Ampot or ni Amir, sorry mga idol. Pero ngayon ay meron siyang mga kasama na willing magtrabaho and meron ding lakas sa patag katulad ni King at saka yung isang Dandex or Trangkista rider, tsaka yung iba pa, 'di ba? So tingnan natin mga idol kung aabutan, medyo i-pass forward natin ng konti para hindi kayo masyadong mainip, para makita na natin yung ending as soon as possible.
So yan mga idol, tinulinan na natin yung video natin. Hopefully makatulong tayo dito sa mga riders na to na naghahabol dun sa may breakaway para tumulin din sila, no? So ayan, napapansin ko kahit na medyo matulin, napapansin ko na lahat sila ay nagpapalitan ng trangko, no? Kanina ay 3 or 4 lang ang pumapalit, ngayon ay 5 na. Siguro nangyari yun kasi mas motivated na yung ibang riders na pumalit dahil alam nila na meron na silang chance na abutan yung breakaway na kanina pa nila hinahabol. So fresh legs, tapos new faces dito sa may chase. Yung mga nasa harapan ay medyo pagod na dahil kanina pa sila breakaway. So tingnan natin mga idol kung didikit sila doon sa may breakaway na pinangungunahan ni Placido Valdez mga idol. Placido Valdez, tapos kasama niya yung 2 trangkista Bulacan. So eto na, U-turn na tayo dito. Pag U-turn dito ay last lap na mga idol. Yan, last lap na tayo. And nag-e-aero na si Amir. Nakikita nyo, nag-e-aero na si Amir para maximum efficiency mga idol. So yan, hindi pa rin sila naghihilian sa pagpalitan, diretso pa rin ang kanilang palitan. Pero 4 na lang silang nagpapalitan dito mga idol. Hindi ko nakikitang pumapalit si Ampot. Talagang tinigasan na niya ang kanyang ang kanyang muka at hindi na talaga pumalit at iling-iling na lang. Yon ang nai-imagine ko na nangyayari mga idol. Pumapalit yung trangkista, pumapalit si King, si Amir, pumapalit yung UCC rider at pumapalit din yung Gimba rider. So 5 silang naghahabol at 5 rin yung hinahabol nila sa harapan. And ito ang masasabi ko lang mga idol, dahil si Frankie ay fresh at hindi pumapalit sa harapan, meron siyang chance na makapuntos dito sa mga kalaban niya, 'di ba? Dahil kanina pa 3 laps na hindi siya pumapalit. And yung 5 lang na nagpapalitan, so medyo laspag na yung 5 na yon. Ayan na mga idol, aabutan na. Remember, pagdating sa dulo ay remate na mga idol. So kailangan nang idikit ito ng mga chasers para makapag-contest sila doon sa may final sprint mga idol. So eto, mukhang nag-relax itong mga nasa main breakaway, kaya inabutan sila ng ganun-ganun lang nitong mga chase group. Siguro naubusan din sila ng lakas dahil kanina pa sila na lap or second lap naka-breakaway, and itong mga nag-ahabol sa kanila ay nag-umpisa lang na mag-breakaway nung third lap. So fourth lap pala, sorry. So fresh pa yung mga chase group na to kumpara doon sa mga riders na to na breakaway na kanina pa nagpapalitan. So ito mga idol, sabi ko nga sa inyo, merong alas na naitatago si Biker Stick dahil siya yung fresh na rider, hindi siya pumapalit sa trangkuhan mula kanina pa sa third lap. So meron siyang 3 laps na nakapahinga dito mga idol. So hintayin natin kung ang galaw na gagawin ni Biker Stick. Titira ba siya? Siya ba ay sasali ba sa peloton? Ayan, tumira mga idol. Tumira si Biker Stick. And nagtilinginan yung mga kasama niya. Sumunod yung isang trangkista mga idol. So lipat tayo dito sa may camera ni Jera kasi si Jera may kuha siya noong aksyon nung 2 rider na nasa harapan. Yung mga riders natin na mayroong camera ay unfortunately hindi kasama noong 2 rider sa harapan. So eto, kuha ni Jera to mga idol. Subscribe kayo sa kanya dun sa vlog niya. Yung link sa may vlog niya ay nandun sa may description ng video na to mga idol. So ayan, final siguro ay 1.5 kilometers na lang to. Tumira si Biker Stick. And sinundan siya nung isang trangkista, and nakikita nyo na dinadala ni Biker Stick yung trangkista. Sabi ko nga sa inyo mga idol, medyo kabado ko dito dahil si Biker Stick ay hindi sprinter. Yung mga rider sa harapan ay nagtinginan na lang mga idol, hindi nila hinahabol yung 2 rider na to. So nagtitinginan yung mga rider sa likuran at nagpapakiramdaman kung sino ang hahabol. At this point mga idol, kung ikaw ay hindi sprinter, dapat ang gawin mo dito ay tutukan mo na lang yung kalaban mo. In this situation, si Frankie ay hindi sprinter, pero nagtatrangko siya, dinadala niya yung rider na nasa likod niya na madalas ding manalo sa mga karera mga idol. So isa itong mistake para kay Frankie. Pero on the other hand, makinig kayo mga idol, kanina pa nagtatrangko yung trangkista na to. So pwede rin napagod na siya at madali siya ni Frankie. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nakapahinga si Frankie doon sa may breakaway dahil nga hinihintay niya na dumikit sila Amir.
So eto mga idol, nakikipagpalitan si Frankie at desidido siya na dalhin ito sa finish line at umaasa siya na kaya niya yung rider na to dun sa may final sprint. Okay? So tingnan natin kung ano mangyayari mga idol. Tingnan niyo yung mga legs ni Frankie, parang mapuputol na sa sobrang payat. Pero yung kalaban niya, medyo may laman yung legs. Makikita mo na parang sprinter talaga siya mga idol. Malapit na tayo, eto na, dumadami na yung tao. Ibig sabihin, marami na yung audience. Malapit na dun sa may finish line. Ang finish line na to mga idol ay slightly paahon. Slightly paahon and slightly headwind. So yan, mumomostra or nagsasign na yung trangkista na pumalit si Biker Stick and hindi pumapalit si Biker Stick. Tama yan, Biker Stick, tama yung ginagawa mo, huwag ka nang pumalit. Hintayin mo na tumira yung trangkista and tumira na nga siya mga idol. More or less ay 200 meters pa o 300 meters pa to sa finish dahil tapaw pa to kaya mahirap. And oh no, pumantay si Frankie. Nako po, dapat dito ang ginawa ni Frankie ay tumutok lang siya. Pero tingnan natin kung ano ang magagawa ni Frankie. Ayun na, tumira na si Frankie mga idol. Inupuan lang nung kalaban. Si Frankie ay nakatayo parang si Caleb Ewan. Yung kalaban niya nakaupo lang and umiling na si Frankie and nauna yung trangkista mga idol. Nakaupo lang, inupuan lang si Frankie. Pero nice job Frankie, nag-second place ka pa rin. Tingnan naman natin ngayon yung aksyon dun sa may likuran kung saan si Amir at yung iba pang biker dude ay kasali dun sa may final sprint for third. So eto mga idol, yung camera ni Amir, merong nagdadala na isang rider. Tingnan natin kung sino, mukhang trangkista mga idol. And si King yung pangalawa, so naghihintay lang sila. Pagdating dito sa may arko na to, dun sa may tulay na to, ay more or less 200 meters or 300. And tumira si Placido mga idol, dinala niya yung grupo. Tingnan natin kung mapapakalas ni Placido Valdez, the legend, yung mga riders na kanina pa nakatutok sa kanya. Tingnan natin. Si Amir ay mukhang relax lang, hindi masyadong nahihirapan. Si King na ba ang kukuha? Yun na bang rider na trangkista ang kukuha? Tingnan natin mga idol. Meron pang ikakarga si King. Si King tumayo na si King. Ayan na mga idol, tunayuan na ni King. Lalagpasan ba siya ni Amir? Although teammates sila, okay lang yan. And ang nangyari ay Siampot. Oh, puro ano to? So ayun mga idol, napaka-exciting na laro. Ang nanalo ay Trangkista, pangalawa ay Biker Dude Developmental Team, si Frankie, pangatlo si Amir, pang-apat yung Team UCC, si Esquivel, and panglima si King ng Biker Dude Developmental Team. Congratulations sa inyo mga idol, napakalalakas ninyo. Kung di pa kayo nakasubscribe mga idol, please consider subscribing. Please comment, like, and share na rin para mas dumami pa tayo mga Biker Dudes. Hanggang sa muli, peace! Oops, teka muna mga idol, tingnan nyo muna kung ano nangyari kay Bugo, diba? Nasumpa yata si Bugo din sa may finish line. Panoorin nyo to mga idol. Gago, breakaway si Frankie, dalawa sila. Dalawa. Si Frankie tsaka si Cuenca. Ulit, bumreakaway pa ulit. Bumreakaway pa sila ulit. Dalawa na lang sila. Inabutan kaya? Boy na. Isa na lang kay Frankie yun, tsaka kay Cuenca. Okay lang. Dumaan dito, si Cuenca yung nagtatrangko. Kung saan nakabutan, malayo. Malayo eh. Sabi ko, wag niya nang palitan. Di boy. Nakabutan boy. Hindi, nagbabantayan eh. Papalitan mo, ba't akong kapalit? Nagbabantayan sila, bagong grupo. Naiyak yun. Gago, ako'y naiyak. Hindi, okay lang yun boy. Hindi, champion yata si Frankie. Kaya ni Frankie yun. Kaya lang pinalitan, nandyan na oh. Nandyan pa, pumalit sa tulay. Walang paremate si Frankie. Edad niya, di niya na pinalitan. Sabi ko, dikit saan nila. Hindi na, tama lang. Dalawa na lang sila eh. Bumreakaway pa pala si Franco. Bumreakaway pa sila, dalawa. Siya, tsaka si Cuenca. Pagka mga tubig, yung tubig talaga. Bakit? Ayun lang, lumalagot ako headset. Si Mel, huwag na kakoy dikit eh. Dinidikit.